Ako ang kanungan ng iyong pagmamahal. Sa init at lamig ay di ka-iiwan. Maraming salamat. Masayang-masaya ako na okay na tayong dalawa. Basta lang ako nag-aalala dahil sa nalaman ko kay Nori. Pwede lang kitang protektahan sa lahat ng oras. Gagawin ko. Pawiin ko kung anong dapat sa akin. Lahat ng tao kilala ni Crisel, itatamay ko. That's my girl. Ubusin mo yung pamilya ng mga maluloko. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Hindi kita pinalaki para manakit ng kapwa. Please, tigilan mo lang. Tawag na anak. Hindi naman kita nanay. Ayoko saktan ka, pero kailangan ko. Malakas yung kutob ko na hindi tayo patatahimikin ni Cheska. Hindi siya titigil hanggat di na nakukuha yung katawan niya. Hanggat hindi ulit namamatay si Crisel. Ano ba namang klaseng usapan to? Pwede mo na naman ba akong ibalik ko tong katawan to kay Cheska, ha? Kasi gusto ko lang naman ng makakausap. Pati si nanay at si tatay nadadamay na. Kung magagalit ka na naman at iisipin mo na pinapaalis kita dyan sa katawan na yan, huwag na lang! Father Romy. Father, maraming salamat po. Nagpunta kayo rito kaagad kahit na biglaan. Oh, basta't nangangailangan ka ng tulong ko, hindi ako pwedeng tumanggi. Salamat po, Father. Sir Alan. Oh, Diego. Magandang umaga po. Dadalaan ko po sana ng almusal si Crisel, pero pinadagdagan ko rin po ito para sa inyo ni Ma'am Gerald. Ay, maraming salamat. Diego, si ano nga pala, Father Romy. Ay, ano po? Diego, sumama ka na rin sa amin. Papabless ko yung unit para mawala yung mga masasamang spirito dyan. Alam mo na, sama ka na ha? Sige po. Tara, Father. Madam! Good morning po! Naku, may maganda po kami sorpresa sa inyo. Nakuha na ho namin yung DNA result. Dala namin. Ito po, tignan niyo po. Ikaw na muna magbasa. Kinakabahan ako, natatakot ako. Sige na, ikaw muna. Okay, Madam Free. Ikaw magbasa. Oh, basbasan ko ng buong bahay. Maraming salamat po, Father. Sige po, kain po tayo bago po kayo umalis. No. Hindi na. Kakailanganin lang ako sa simbahan. Magkita-kita naman tayo sa misa, okay? Sige po, Father. Maraming salamat po. Okay. Salamat po, Halid ko na kayo, Father. Salamat. Kailangan na uyusin ako. Tuloy na ako, Sige po, ingat po kayo. Ingat po kayo. Salamat din. Crisel, makapasok ka kaya dito? Probability of maternity? 96.97%, Madam! Yes! Diba? Ito na nga. Thank you, Lord. Thank you po. Buhay talaga yung anak ko at anak ko si Cheska. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you. Nalalamig pawis mo, anak, ha? Anak, okay ka lang ba? Gusto mo bang magpahinga muna sa kwarto? Ha? Hindi na po, Nay. Okay lang po ako. Basta na yung mahalaga ho, hindi na makakapasok dito si Cheska. Malalaman natin yan mamaya. Tignan ko lang kung makapagsinungaling pa sila sa akin ngayon. Basahin mo nga ulit. Tignan mo, baka mali yung pagbasa natin. Ako, madam!
kitang friend, eto na nga yun. Talagang si Cheska ay tunay mong anak. Tapos na panluloko nila sa akin ngayon. At hindi na rin ako kailangan magpakaawa sa babaeng yun para makita ko pa yung anak ko. Sabi mo sa driver, aalis tayo ngayon, pupunta tayo kay Geraldine. May kukunin lang ako sa taas. Dali, dali! Oh, ma'am. Rochelle, okay ka na ba? Salamat, Jack. Medyo. Jaco, gusto mo bang manood ng... Crystal. Excuse me lang, Crystal. Crystal, tulungan na kita. Okay ka lang ba? Totoo lang. Diego, hindi ako okay. Pakiramdam ko para kami mga magnanakaw. Mga magnanakaw na ginagawa ang lahat para hindi ma-recover ng totoong nagmamayari yung gamit niya. Yun yung nararamdaman ko. Sana hindi na lang ako mag-isip. Para wala na lang konsensya. Crystal, huwag mo sabihin yan. Para sa akin yung konsensyang yan, ang dahilan kaya mabuti kang tao. Ilang beses mong pinagtabo yan, di ba? Pero balik pa rin ako ng balik. Dahil ayaw kong pakawalan ng isang katulad mo, Crystal. Nagugutom ako. Sana may pagkain ko di natin kakainin. Naglagay ng pangontra yung pamilyang yun. So, paano na ngayon? Tsapuera ka na naman sa dating pamilya mo. Sige lang. Magalit ka lang, Cheska. Yan lang naman yung sikreto. Para unti-unti mo na silang matalo. Unti-unti mo na silang magkantihan lahat. Kaya sige, magalit ka pa. Jaco, gusto mo bang kumain? Tara. Hindi, Crystal, okay na kasi hindi naman na din ako magtatagal. Crystal, pagsabi ka na Ma'am Geraldine, mauna na ako. Salamat. Sige, Jaco. Diego, maraming Mag-ingat. salamat sa mga dala mo. Hatid na kita. Sige. Basta kung kailangan mo ako, Crystal, na tawagan mo na palagi. Crystal, mauna na ako. Gusto ko na naman pati si Jaco na yun. Crystal, ano na naman ba yung mga sinasabi mo? Sana hindi mo na ako mauuto. Nararamdaman ko kayong dalawa. At Crystal, naamin ka na. Nagkakagusto ko na naman uli kay Jaco. Ewan ko. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, hindi na ako galit sa kanya. Okay na siya sa akin, Crystal. At kung saan man hahanto ang lahat ng to, hindi ko rin alam. At ayoko munang isipin yun. Dahil may mga problema pa tayo, di ba?
ready na ba yung driver? Halika na, alis na tayo. Yes, ma'am. Yung DNA test, dala nyo na? Madam Fred, it's here. Okay. For real? Lumabas na yung DNA ng katawan ko? Mami, malalaman ba natin na ikaw na yung mami ko? Ako na ba talaga yung anak mo? Tignan ko lang po ano maging reaksyon ng Geraldine na yan pag sinampal ko sa kanya yung DNA result. Kung magkapagsinungaling pa siya sa akin, mapapahiya talaga siya. Tayo na. Ikaw talaga yung mami ko. I'm so happy. Nay, kailan po ulit yung operasyon sa mukha ko? In 3 days daw yung schedule mo. Kaya huwag ka na masyadong mainip, ha? Hopefully, babalik na sa dating mukha mo. Oh my God, Mommy! Look, I have a really big problem! Mommy, nangyari? Look, I have a pimple! Umitin na siya. Naman, nakala ko naman kung ano na eh. Parang namang end of the world na. It's just a pimple. Mommy, you know how conscious I am about my skin. So, tara na sa derma. I don't like this, Mommy! Sige na, dadaan na tayo sa derma. Nay, okay lang mo ba kayo? Ano pong iniisip niyo? Wala. Dapat lang talaga maayusin natin yung mukha mo. Kaya huwag ka mag-alala, ha? I-follow up ko yung doktor. Good morning. Dito na po ang wedding gowns nyo. Sige ho. Pasok ko kayo. Pakilagay na lang siya na. Kaya na ba? Ayan. Salamat, ha. Excuse me, ma'am. Sige ho, salamat. Salamat po. Nakukuha na rin ang katawan ko. Morning, ma'am. Hi, ako. Good to see you, Danton. Alam mo, this is really the best day of my life. So, kamusta? Sigurado bang nandiyan si Geraldine? Yes, ma'am. Sigurado ako. Wala pa naman bumabasa ng pamilya. Okay. Wow! Ang gaganda niya, ha? For sure, lalo kayong gaganda. Yung mga anak ko talaga, manang-mana sa mami nila. Nay, susuotin niyo na po itong gown na yan? Kasi hindi pwede. May kasabihan ng matatanda. Bawal sukatin ng bride yung dress nila. Malas, baka hindi matuloy yung kasal nila. Teka, sandali. Ako na ang magsasabi. Matutuloy ang kasal. Walang makakapigil sa atin, walang masamang mangyayari. In 2 weeks, Geraldine, magiging misis magpantay ka na ulit. Imagine? Di ba? Tagal nating hinintay ito. And I never thought na darating tayo sa ganito at magkakaroon tayo ng second chance. Kaya naman, Geraldine, ayokong masira yung moment natin. Alam mo, Alan, excited na ako talaga. Kasi sa wakas, may tatama ko na rin yung mga maling nagawa ko noon. Tsaka gusto ko talaga makapagsimula ulit. Kasama ka at yung mga anak natin. Yun nga lang, hindi ko lang makuhang magsaya ngayon dahil sa mga problemang nakukuha natin ngayon. Nay, deserve niyo hong dalawa ni tatay ang maging masaya. At ipagdadasal ho namin ni Crisel na sana matahimik na tayo. Labas ho dito sa kasal niyo yung problema natin. At gusto ko ho, makapagpakasal kayong dalawa ng tahimik at mapayapa. Salamat. Salamat. Ma'am, alam niyo naman po hindi na kayo welcome dito. Kuya, wala naman ho akong balak manggulo. Pakisabi na lang ho kay Geraldine, kausapin niya ako ng maayos at ibaba niya ng matiwasay dito yung anak ko para hindi tayo magkagulo. Eto ho yung patunay na anak ko talaga si Cheska.
at inaangkin lang nila ang anak ko. Okay? So, pakitawagan po siya ngayon at sabihin niyo sana na bumaba siya dito para makapag-usap kami. At saka, pakisabi na rin sa kanya na sana ibaba na rin niya. Isama niya pababa yung anak ng madam friend ko. Kung ayaw niya, na i-raid namin ang unit niya kasama ng mga pulis. Sige po, sandali lang po tatawagan. Mami, sana hindi niyo lang in-inform si Geraldine na nandito kayo. Binigyan niyo pa siya ng pagkakataon para makapaghanda eh. Kuya, huwag mo na lang pala tawagan. Sabihin mo na lang sa amin kung anong unit siya. Kami na lang mismo aakyat. Ay ma'am, di po pwede yun ma'am. Kuya, nakikiusap naman po ako. Intindihin niyo naman sana yung sitwasyon ko. Kapag tinawagan natin si Geraldine, sigurado naman na tayo kung ano mangyayari. Iiwasan lang ho ako nun. Kuya, I cannot fail. Please, kailangan kong umuwi na kasama ko ho yung anak ko. Maawa naman po kayo sa akin. Ma'am, pasensya na ho talaga. Ako po yung mapapahamak sa gusto niyo mangyari. Pare, pakiusap lang oh. Sir, pasensya. naman kay ba matagal na hinahanap yung anak niya? Pasensya na talaga, sir. Hindi ko pwede. Madam Friend, ayaman mo na kasi siyang tumawag. Palay mo maawa. Bumaba. No! Hindi kayo mabibigyan ng mga magnanakaw na yun. Even to me, Mom. Ay! Oh my God! Ano nangyari kay Kuya? Ay naku, alam mo, feeling ko, graveyard shift yan, kaya bigla na lang bumulagta. May ginawa kayo para makaakyat na kayo, so go na! Kuya, gising! Gising! Huwag mo lang gisingin. Huwag niyong gigisingin. Chance na natin to. Aakyat na tayo. Ma'am, halika na. Ma'am, tayo pwedeng umakyat sa taas kasi hindi natin alam yung unit number doon. Tama naman. Such a useless assistant! Ma'am. Tayo na. Alam ko na kung anong unit. Dali, dali! Kuya! Marunong ka magpa-andar niyan? Marunong ka magpa-andar? Pasok ako. Sige. Miss! Okay. Marunong ka magpa-andar na ito, Kuya? Oo naman, tinuruan ako ni Doc Vincent. Kasi sayang naman daw yung mga sasakyan ni Lolo kung hindi ko magagamit. Dati pa fishball ka lang siya. Skateboard yung pinapa-andar mo eh. Tapos ngayon, pakotse ka na oh. Tapos Kuya, turuan mo ako nito ah. Oo naman, pero hindi pa ngayon. Siyempre, pag nasa tamang edad ka na, kukunan din kita ng lisensya. Yes, Kuya! O sige, Kuya, tara, paangkas naman oh. Drive naman natin to. Ay, James, hindi pwede. Pasensya ka na kasi gusto ko si Chris na una kong pagdadrive dito. Kaya sige na, bumaba ka na. Pupunta ako sa kanila. Sige, Kuya, yan ka na naman eh. Damoves ka na naman eh. Siyempre. Sige, Kuya, ingat sa pagmamaneho ah. Oo. Pero Kuya, magpaalam ka kaya muna kay nanay. Oo, magpapaalam naman na mamaya. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi. Sige. Wala na bang ibibilis to? Madam Friend, relax ka lang. Sure na naman na wala nang lusot sa atin si Geraldine. Oo nga eh. Excited na talaga ako makasama yung anak ko. Tagal mo na ako kasama, Mama. Kapag nabawi ko na ang katawan ko, I will make you feel my love. Excited na ako makasama ka. Madam Friend, bakit po? Wala. Don't mind me. Yan. Nay? Jer? Okay lang kayo? Christian, pakikuha mo nga ako ng tubig, please. Sige. Parang sumama yung pakiramdam ko ah. Parang kinabahan ako.
Hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung ano nararamdaman ko, pero parang kinabahan akong bigla. Teka, Geraldine. Nalalamig ka. Halika rito, upo ka muna. Tara, yung tubig ko. Ay, uminom ko kayo ng tubig. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ang lamig-lamig mo, pati yung pawis mo ang lamig, oh. Nay, gusto mo bang magpahinga muna? Dito lang ako. Gusto ko kayong kasama. Tsaka siguro maya-maya magiging okay na rin ako. Mawawala din to siguro. Mami, ito na po yung unit. Ma'am, iyan nga po yung unit number nila. Mami, sorry, hanggang dito lang ako. Hindi ko kayo masasamahan dyan. Just bring my body back to me, Mommy. Aantayin kita dito. Meron ba kayo in-expect na bisita? Baka yung bodyguard. Kasi kanina may inutos ako sa kanya. Chrisan, sige. Mama Ricar? Nasaan ang nanay mo? Nasaan si Cheska? Mama Ricar? Tay! Teka, anong ginagawa ninyo dito? Bawal kayo dito, ah. Ayoko ng gulo, kaya pwede ba umalis na kayo? Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama ang anak. Bakit ho ba ang kulit nyo? Hindi nyo nga ho ako anak. Pwede ba, wag na tayo maglokohan. Tigilan na natin. Dahil alam ko na yung totoo. At alam ko rin naman na matagal nyo nang alam ang katotohanan na pilit yung tinatago sa akin. Ngayong Cheska na sinasabi niyong anak niyo kunyari, totoo kong anak. Ayan, basahin mo. Ano to? Basahin mo. This is just a piece of paper. Please, huwag mo na kaming guluhin. No. Actually, kayo ang nanggugulo sa akin. And that is not just a piece of paper. That is evidence of all your lies. Lahat ng pagpapaikot niyo sa akin, pangluloko, ginagawa niyo akong tanga, pwes tapos na ang pangluloko. Dahil ebidensya yan na nagsasabing dugo at laman ko si Cheska. Cheska, tayo na. Uuwi na tayo, anak. Aling Maricar, ba't ba ang kulit nyo? Hindi nga ako akong anak nyo! Bakit naman hindi nyo matanggap yun? Cheska, anak, please, makinig ka sa akin. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Halika na, uuwi na tayo. Maricar! Maricar, please. Let go of my daughter. Huwag kang nakikialam dito. Hindi mo siya anak. Mga agaw ka lang ng anak. Mukhang pinaghandaan kanyang pamilyang sinungaling. Pinabindisyonan nila yung bahay nila. Na-overlimits na yung kagandahan mo. Hindi kailangan ko makapasok doon. Murado ako tutulog-tulog na yung nanay ko doon. Paano nakatulog ka dun sa nanay mo? Why free? Pag gustong sumugod-sugod. Hindi dala niya na yung DNA test. May pruweba na siya. Mababawi niya na ang katawan ko. And you think it's that easy? Papel lang yung galing. Sa puso at kaluluwa ni Griselda, si Geraldine pa rin ang nanay niya. Pwede ba bitawan mo ang anak ko? Bitawan mo sa... Geraldine! Hoy! Teka lang! Sumusobra na kayo, ha? Tay! Hoy, baba mo yan. Masabuhin mo ulo mo. Halika na. Makinig ka sa akin. Sobrang tagal ko na nagdusa dahil hindi kita kasama. Halos baliktarin ko ng langit at lupa para lang mahanap kita. Ngayong kasama na kita, nakita na kita, anak. Ano pa bang gusto mong ebidensya? Andiyan na ang DNA test para patunay na anak talaga kita. Please, pagbigyan mo naman ako na makasama ka, anak. Maawa ka sa akin. Aling Maricar, kahit ilang DNA test pa po yung ipagawa nyo, kahit ilang doktor pa po yung ipaharap nyo sa amin, hindi nyo nga ho ako makukuha dahil hindi nyo nga ho ako anak. Si Nanay Geraldine ho yung totoo kong nanay.
Sige! Ano? Umalis na kayo rito! Nanggugulo lang kayo. Kung ayaw niyong magkasakitan tayo. Sige na! Maricar, nagsalita na si Crisel. Nakapagdesisyon na siya. At nasa tama na siyang edad para makapagdesisyon. At para pumili kung kaninong diyang gusto sumama. At kami ang pinipili niya. Kaya pwede ba umalis na kayo? Please. Hello? Krisan, papunta na kasi ako dyan sa inyo. Okay lang ba kung iayain kitang lumabas o kaya kumain tayo? Okay lang ba? Diego, si Crisel to. Crisel? Nandito sila, Aling Maricar. Gusto nila akong kunin. Sila kasi nandun sila sa labas. Pinipigilan nila si Aling Maricar. Diego, nagkakagulo na dito. Crisel, huwag kang sasama sa kanila kahit anong mangyari, ah. Papunta na ako dyan. Tayo mo ako. Sige, Diego. Please, bilisan mo. Salamat, Diego. Hihintayin kita. Sige. Ilagay mong sarili mo sa kinakalagyan ko. Ikaw ang mawala ng anak. At ipagkait sa'yo. Ano mararamdaman mo? Hindi ba talaga kayo marunong maawa? Tapusin na natin to. Ibalik niyo na lang sa akin ang anak ko. Ito. Sinusuko ko to. Bigyan mo lang kami ng sapat na panahon para kausapin si Crisel. Para ipaintindi sa kanyang lahat. Kasi kung hindi natin gawin ito, masasaktan ka. Masasaktan din ang bata. Nakita mo naman, di ba? Kahit siya mismo, ayaw niyang sumama sa'yo. Magulang sa magulang, nagmamakaawa ako sa'yo. At pinapangako ko sa'yo, pagkaraan ito, ibabalik na namin siya sa'yo. Pagbibigyan ko kayo. Hanggang bukas ng gabi. Babalik ako para kunin si Cheska. Sana tumupad kayo sa usapan natin. Dahil kung hindi, at lukuhin niyo po ulit, hindi ko na alam kung ano pang pwede kong gawin sa inyo. Tayo na. Tiri, help me! Help me and my mom! Huwag kang mag-alala. Hindi susuko yung nanay mo. Pwes, wala na siyang aabutan dito dahil aalis na tayo. Sandrina, dahil hindi mo palalala lang yung problema natin noon. Para na ho nating naloko si Ma'am Maricar. Ang gusto mong gawin, Crisel? Pamigay ako sa kanila? Traitor ka! Kaya di ko makuha ko ang tiga nakikiepal ka. Alaban ka na pa! Kagatin ko kinakapatay ko si Crisel! Diego, please huwag kang bumitaw. Huwag kang mawawala, Diego. Mahal na rin kita, Diego. Bakit sinasaksak mo na naman sa likod yung kambal mo? Dahil ayaw niya sa akin.